sa ating mga balita, kinilala ni DILG Secretary Marojas ang kadakilaan ng mga nasawing miyembro ng Fallen 44 sa Mamasapano, Maguindanao. Sa isa pong pulong sa Camp Bagong Diwa, hinimok ni Rojas ang mga miyembro ng elite force ng pulisya na panatilihing mataas ang kanilang moral. Muli rin pong tiniyak ng pamahalaan ang benepisyo at ayuda sa mga naiwan ng nasawing staff members. Ang ulat mula kay Julius Disamburon. Personal na nagtungo si Interior and Local Government Secretary Marojas dito sa South Headquarters dito sa Camp Bagong Diwa, Taguig City upang makipagpulong at tiyakin na makakatanggap ng karampatang ayuda ang mga pamilya ng nasawing 44 na Special Action Force members sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Mismong ang kalihim ang nagtiyak na maibibigay ang lahat ng benefit packages sa mga pamilya ng nasawing 44 na miyembro ng Special Action Force sa nasabing engkwentro. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang protocol officer para siguruhin na matatanggap ng bawat pamilya ang lahat ng benefit packages. Para sa inyong mga comrades na nasawi, ulitin ko, ang buo at sagarang tulong ng pamahalaan ay sisiguraduhin natin apaka sa kanila. Directorate of Controllership na trabaho niya, personal. Hindi na utos at PO1 naman nasa dulo ang gagawa. Pero siya personal. Sisiguraduhin niya na mayroong attending officer na meron naman na naka-assign. At yung attending officer na yan ang siyang magtatrabaho para sa pamilya sa kung ano yung mga bureaucratic na pangangailangan na gawin para nga makuha lahat itong mga benefits na ito. Ang bawat cabinet ay binigyan ng mga assignment para tugunan ang pangangailangan ng bawat pamilya. Sa madamdaming talumpati ng kalihim, kanyang sinariwa ang pinagdaan ng hirap at sakripisyong ipinamalas ng Fallen 44 para ipagtanggol lamang ang seguridad ng ating bansa. Kasabay nito ang kanilang pagsaludo at pasasalamat sa ibinahaging tulong ng SAF para ipagtanggol at mahalin ang ating bansa. Nasa sa puso natin lahat ang alaala nitong 44 na ito. Ang iba sa inyo nagsilbi doon sa Mindanao, nakarating dito. Ang iba sa inyo naka-assign dito, ina-assign sa mga delikado, mapanganib na mga operasyon. Warriors ang SAF. The best of the best ang SAF. Itong si Marwan, hindi ko alam kung kailan pa nagsimula yung paghahanap dito. Nobody else but the SAF got him. Tiniyak naman ang kalihim na hindi titigil ang gobyerno sa pag-alam ng totoong pangyayari sa nasabing engkwentro at isa sa kanilang tugon ang pagbuo ng Board of Inquiry. Pagbibigay respeto sa mga naulila at sa SAF. Isang magagawa natin ay siguraduhin natin na hayag, transparent at makatotohanan itong inquiry na ito. Walang duda yung kagitingan, katapangan, kakayahan ng mga tropa. Let us use our tears for our strength. Let us use our sorrow and lamentation to make us stronger. We must be strong for the Fallen 44. Hinihintay pa din naman ni Secretary Rojas ni Pangulong Aquino ang magiging resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry, gayon din ang investigasyon ng MILF kung sino nga ba ang siyang posibleng managot dito. Kumpiyansa naman ang kalihim na maibabalik ang moral ng SAF at dito ay kanyang buong loob na tiniyak na patuloy silang susuportahan ng gobyerno. Formal lang isinubite ng PNP Board of Inquiry ang resulta ng investigasyon nito sa Mamasapano encounter kay DILG Secretary Marojas kaninang umaga.
Dito tahasang itinuro ni Rojas ang nagbitiw na si dating PNP Chief Alan Purisima at dating PNP Staff Chief Getulio Napeñas bilang may pananagutan sa nabigong Oplan Exodus. Ani Rojas, ito'y dahil sinuway ni Purisima at Napeñas ang direktiba ni Pangulong Ninoy Aquino na ipag-ibigay alam ang operasyon sa Armed Forces of the Philippines at kay PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina. Samantala, pinayagan naman ni Rojas na maisa publiko ang nilalaman ng naturang ulat. Si Alvin Baltasar ang ating tagapagbalita. Diretsahan tinumbok ni DILG Secretary Mar Rojas si resigned PNP Chief General Alan Purisima bilang pangunahing may pananagutan sa pumalpak na mamasapano operation. Sa press conference na isinagawa sa Campo Crame, sinabi ng kalihim na nabasa niya na ang BOI report kanina madaling araw at sa kanyang konklusyon, lumabas na hindi sinunod ni Purisima ang utos sa kanya ng Pangulong Noynoy Aquino na makipag-ugnayan kay PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina patungkol sa Oplan Exodus. Sa halip din anya na gawin ang utos ng Commander-in-Chief, sinibiyang pa din umano ni Purisima ang dating SAP Chief na si Police Director Getulio Napeñas na ilihim sa kanya at kay Espina ang operasyon, ganun din sa Armed Forces of the Philippines. Ang aking pag-iisip na ang may pangunahing pananagutan dito sa pagkamatay ng 44 na SAF troopers ay walang iba kundi ang suspendidong Director General Alan Purisima. Siya ay 4-star, head ng PNP, siya ang nangasiwa ng lahat ng operasyon, simula pa lang. Tama, inatas niya, dinelegate niya sa kay Director Napeñas. Pero ang supervision, ang quality control, ang pagsisiguro na tama ang trabaho ni Napeñas ay nasa kay Director General Purisima. Sa kabilang banday, wala naman anyang liability ang punong ehekutibo sa insidente. Inihayag ni Rojas na kaya nga binigyan direktiba ng Pangulo ang resigned Chief PNP para makapag-ugnayan kay Espina ay dahil sa hindi maaaring magmando si Purisima ng naturang maselang operasyon dahil ito nga'y suspendido. The President recognized that Director General Purisima was suspended at wala ng kapangyarihan. Alam ng Pangulo yan. Kaya nga niya iniutos, sabihin mo sa kay OIC Espina ito, precisely to correct the anomaly that there was somebody suspended in the middle. Eh hindi sinunod yung utos ng Pangulo eh. Di ba? The President took steps precisely to correct that situation by ordering that OIC Espina be told about this. Sa kabilang dakoy, itinurn over na din kay Secretary Rojas ang BOI report na suportado ng may 17 annexes. Pagtiyak ni Rojas, sa loob ng araw na ito ay maisa sa publiko ang resulta ng Board of Inquiry report sa pamamagitan ng pagda-download sa isang secured website na kanilang iaanunsyo sa mga susunod na sandali. Magpapadala din anya sila ng kopya ng BOI report sa tanggapan ng Executive Secretary, DOJ, Senado, Kongreso at Ombudsman. Hindi naman kontento ang ilang kaanak ng mga naulila ng PNP SAF sa Region 10 sa naging pagtugon ni Pangulong Benigno Aquino III sa Mama Sapano incident. Ngunit tiniyak naman ng Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ng paraan upang makamit ang hustisya. Ito ang balita ni Wayne Fernandez. Diniin kong kailangan pa rin i-alerto ang ibang mga sangay o ang kanilang mga hepe. Kailangan nasa tamang oras ang abiso at kumpletong impormasyon. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III noong nakarang linggo sa kanyang live public address hinggil sa manugong Mapasapano incident at sa isa-isang paglapit at pakikipag-usap sa mga kamag-anak ng nasawing PNP SAF sa nakaraang necrological service noong Biyernes, hindi pa rin kontento ang mga naulila ng dalawang nasawing PNP SAF na sina PO2 Cham Agabon sa Iligan City at PO2 Godofredo Cabanlit ng Lanao del Norte. Parang hindi kami satisfied sa gano'n, yung lalo sa airbase pagdating wala siya, parang siya ang kinakailangan doon. Para naman sa ama ni PO2 Cabanlit, questionable ang pagkakaroon ng usaping pangkapayapaan sa pamamagitan ng MILF at pamalaan dahil sa nangyaring insidente.
Mingon sila, wala armado diya, ano, naamay namatay nga 44 nga ba? Tanging hiling ng mga ito sa ngayon ay ang katarungan. Katarungan at hustisya. Sa nangyari sa asawa ko, mahirap tanggapin. Grabe ang ginawa nila. Nakita ko sa video, ang sakit. Ang pamilya naman ni Pio Tormio Sinin na taga Iligan City tumangging magbigay ng pahayag sa media. Ayon sa Malacanang, umuusad na ang investigasyon sa Mama Sapano clash upang makamit ang hustisya. We have said that we will investigate and look for those who have been responsible. And Secretary Laila de Lima has preparing some charges also. We would expect MILF to show good faith and sincerity.